Bakit hindi ang Amerika o Europa? Ang bagong simula sa Pilipinas. Ngayon, isang hindi kapani-paniwalang tanawin ang nagaganap sa arrival lobby ng Ninoy Aquino International Airport sa Maynila. Ang mga babaeng taga-Ukraine na tumakas mula sa gulo ng digmaan ay nagdagsaan patungong Pilipinas habang lumuluha. Ang pinili nila ay hindi ang kalapit na Europa o ang superpower na Amerika. Sa gitna ng matinding lamig at kawalan ng kuryente, ang pinanood nila habang pinaandar ang kanilang pambihirang generator ay isang teleserye ng Pilipinas. At ang isinulat nila sa kanilang notebook habang nanginginig ang kamay at nagsisindi ng kandila ay hindi Ingles kundi ang alpabetong Filipino. Ang nakakagulat na dahilan kung bakit Pilipinas ang pinili nila. Ito ay malalim na konektado sa isang espesyal na kasaysayan na tanging ang bansang Pilipinas lang ang mayroon sa mundo. Bakit ipinagkatiwala ng mga taong ito na nasa bingit ng kawalan ang lahat sa isang bansa sa Timog Silangang Asya? Sa likod niyan, may nakatagong kwento ng malungkot ngunit nakakainit ng pusong himala na nagpabago sa kapalaran ng libu-libong tao. Handa na ba kayo? Ihahatid ko sa inyo ang buong kwento ngayon, ang pagdagsa ng mga babaeng Ukrainian sa NAIA. Ang nakakagulat na dahilan kung bakit Pilipinas ang pinili nila at hindi ang Amerika o Europa. Kasalukuyan, may nagaganap na hindi kapani-paniwalang tanawin sa NAIA. Ang mga babaeng taga-Ukraine na tumakas mula sa war zone na naging bunton ng abo ay humaharap sa matinding pagsubok. Ang bansa na pinili nila ay ang Pilipinas, hindi ang Amerika o Europa. Dumarami ang mga taong sumisigaw ng pangalan ng Pilipinas sa gitna ng kawalan. Sinasabi nilang kahit sa matinding sitwasyon na walang kuryente, pinaandar nila ang generator para manood ng mga teleserye ng Pilipinas at natutunan nila ang alpabetong Filipino sa dilim habang nagsisindi ng kandila. Ito ay dahil nagbigay ang Pilipinas ng maraming tulong medikal at pagkain at nagbigay pa ng espesyal na programa para sa tulong medikal at paglikas. Ang mga babaeng nawalan ng lahat ay nagtiwala sa Pilipinas, ang bansang tumulong sa kanila at nag-ukol ng pag-asa. Dahil dito, libu-libong tao ang sumali sa komunidad ng Pilipinas sa loob ng maikling panahon at nabuo ang maraming grupo ng pagpapalitan ng impormasyon. Ano nga ba ang nangyari sa kanila sa gitna ng digmaang iyon? Ang kanilang malungkot ngunit nakakaantig na kwento. Sisimulan na natin ngayon. Bago tayo magsimula, hilingin ko po sana ang inyong subscribe at like para sa malaking lakas ng loob sa paggawa ng video. Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga manonood na sumasama sa akin hanggang ngayon at umaasa ako na maging malusog at masaya kayo hanggang sa huli ng taon. Kung sumusuporta kayo sa Pilipinas, mag-iwan ng komento na Pilipinas Fight sa comment section. Kumusta? Ako si Natalia Sergieva, isang 32 taong gulang na nurse na taga-Ukraine. Bago magsimula ang digmaan, nagtatrabaho ako ng ordinaryo sa Kyiv Central Hospital. Pumapasok ako sa umaga, nag-aalaga ng mga pasyente at pagkatapos ng trabaho, nagluluto at kumakain kami ng hapunan ng asawa kong si Mikhail at natatapos ang araw. Sa weekend, naglalakad kami sa parke at nakikipagkuwentuhan sa mga kaibigan sa cafe. Hindi ko alam noon kung gaano kahalaga ang ganoong simpleng buhay. Isang araw, biglang gumuho ang lahat. Hindi ko pa rin makalimutan ang madaling araw noong narinig ko ang unang pagsabog. Pagkagising ko, nanginginig ang mga bintana at may umakyat na orange na haligi ng apoy sa malayo. Mahigpit na hinawakan ni Mikhail ang kamay ko at sinabing, "Natalia, nagsimula na ang bagay na kinatatakutan natin." Ang ospital ay naging battlefield sa isang iglap. Walang humpay ang dating ng mga nasugatan at nagpalipat-lipat kami sa operating room at emergency room nang walang sapat na tulog. Ang mga batang napilayan, ang mga kabataang nawalan ng binti, ang mga matatandang nakaupo ng tulala dahil nawalan ng pamilya, bawat mukha nila ay nag-iwan ng malalim na sugat sa puso ko. Pagkalipas ng isang buwan mula nang magsimula ang digmaan, nakatanggap ng call-up order si Mikhail. Babalik ako kaagad. Hindi magtatagal ang digmaang ito. Iyon ang huli niyang sinabi. Ngunit pagkalipas ng 3 buwan, nakarinig ako ng balita na nawalan ng kontak sa unit niya, missing in action. Ang malamig at mabigat na salitang iyon ang bumalot sa buong buhay ko. Gabi-gabi akong nanaginip ng masama.
Nanaginip ako na tinatawag ako ni Mikhail sa kung saan, ngunit hindi ko siya mahanap. Pagkagising ko, basang-basa ng luha ang unan at natatakot akong matulog ulit. Gayunpaman, hindi ko pwedeng itigil ang trabaho ko sa ospital. Kailangang may manatili dito para tulungan ang mga tao. Isang araw, nakasalubong ko ang isang matanda sa pasilyo ng ospital. Madalas siyang pumupunta sa ospital at nang makita niya akong lumabas pagkatapos ng night shift, tinanong niya ako, "Natalia, bakit nandito ka pa? Anong ginagawa ng isang bata sa ganitong lugar?" Ngumiti ako at sumagot, "Hindi ba't kailangang may manatili dito para mag-alaga ng mga tao?" Ngunit ang tanong ng matanda ay tumama sa kaibuturan ng puso ko. Bakit nga ba ako nagtatagal dito? Dahil ba sa pag-asa na baka bumalik si Mikhail? O dahil ba sa pakiramdam na ang pag-alis dito ay tuluyan ng pagsuko sa kanya? Hindi ko alam ang sagot. Ang tanging kaya ko lang ay magtiis araw-araw. Ang lungsod ng Kiev ay hindi na ang dating itsura. Sa pagitan ng mga gumuhong gusali, nakakalat ang mga bakas ng dating bahay ng kung sino at pagsapit ng gabi, umalingaw-ngaw ang air raid siren. Nagtatakbuhan ang mga tao sa underground shelter at umiiyak ang mga bata habang yakap-yakap ng kanilang mga magulang. Paulit-ulit ang ganoong mga araw at unti-unti akong nawalan ng pakiramdam. Hindi ko na maramdaman ang kalungkutan, takot at kahit ang pag-asa. Gumagalaw na lang ako na parang robot at tinatapos ang araw. Pumupunta sa ospital para mag-alaga ng pasyente, umuwi para kumain ng canned goods, magsulat ng diary habang nakasindi ang kandila at matulog. Ganyan ang lumipas ng ilang buwan. Nagbago ang panahon, ngunit hindi natapos ang digmaan. Sa halip, lalo itong tumindi at mas maraming tao ang nasugatan at namatay. Unti-unti akong nanghina sa pisikal at mental. Isang gabi, umakyat ako sa rooftop ng ospital at tumingin sa kalangitan ng Kiev. Dati, puno ito ng bituin, ngunit ngayon, nababalutan ng usok at alikabok, wala akong makita. Naisip ko bigla, talaga bang tama ang manatili dito? O dapat na rin akong umalis tulad ng ibang tao? Ngunit hindi ko alam kung saan pupunta o paano aalis. Paulit-ulit lang ang mga malabong tanong sa isip ko. At hindi ko pa alam noon na sa mismong sandaling iyon, may naghihintay na pagkakataon na magpapabago sa buhay ko. Lalong tumindi ang digmaan at lalong naging mahirap ang trabaho sa ospital. Nagkakaubusan ng gamot at ilang oras lang sa isang araw ang pwedeng gamitin ng kuryente. Kung biglang mag-power outage sa gitna ng operasyon, kailangan naming gumamit ng flashlight para iligtas ang pasyente. Paulit-ulit ang ganoong sitwasyon at papalapit na ako sa limitasyon ko. Isang araw, tinawag ako ng director ng ospital. "Natalia, kailangan daw ng tulong medikal sa refugee camp sa labas ng lungsod. Pwede ka bang pumunta at tumulong doon ng mga isang linggo?" Tumango ako. Naisip kong baka makatulong sa akin ang ibang kapaligiran kaysa sa pagtatrabaho sa ospital. Kinabukasan, nag-empake ako ng maliit na bag na may gamit medikal at ilang damit at pumunta sa refugee camp. Ang camp ay mga 1 oras ang layo sa Kiev. Pagdating ko, bumungad sa akin ang walang hanggang tent at mga pagod na mukha ng mga tao. Naglalaro ang mga bata sa lupa at nakapila ang mga babae naghihintay ng rasyon ng pagkain. Sinalubong ako ni Alexander, ang pinuno ng camp. "Doktora Natalia, maraming salamat po sa pagpunta ninyo. Maraming tao ang nahihirapan dito dahil walang doktor." Dinala niya ako sa temporary medical tent. May ilang pasyente na agad na naghihintay sa loob ng tent. Isang matandang umuubo, isang bata na may lagnat, isang kabataang humihila ng may sugat na paa. Sinimulan ko kaagad ang trabaho. Habang nag-aalaga ako ng pasyente buong araw, hindi ko namalayan na gumabi na. Pagsapit ng gabi, dinalhan ako ni Alexander ng simpleng hapunan. Ito lang po ang lahat, canned soup at isang piraso ng tinapay. Nagpasalamat ako at kinuha ito. Mas masakit pa sa gutom ang makita ang mukha ng mga tao na walang pag-asa. Pagkatapos kong kumain, lumabas ako ng tent at lumapit sa akin ang isang babae. "Doktora, pwede po bang tingnan niyo ang anak ko? Ilang araw na siyang inuubo." Sinundan ko siya sa loob ng maliit na tent. May nakahiga na batang babae na mukhang mga 7 taong gulang. Maputla ang mukha ng bata
at may tunog na lumalabas sa dibdib niya tuwing humihinga. Dinikit ko ang stethoscope at pinakinggan ang baga ng bata. Bronchitis ito. Huwag kang mag-alala. Reresetahan ko siya ng antibiotic. Gagaling siya sa loob ng ilang araw. Napaiyak ang babae at hinawakan ang kamay ko. Maraming salamat po, doktora. Maraming salamat po. Lumabas ako ng tent at sinimulan ulit alagaan ng ibang pasyente. Lumipas ang ilang oras at biglang may nakita akong grupo ng mga babae na nagtitipon. Nakaupo sila sa paligid ng maliit na apoy at may pinag-uusapan. Dahil sa curiosity, dahan-dahan akong lumapit sa kanila. Narinig ko ang usapan nila. Talaga kayang makakapunta tayo sa Pilipinas? Narinig ko, ang mga lalaking Filipino ay talagang nagpapahalaga sa pamilya. Walang digmaan doon at ligtas daw. Pilipinas. Ang salitang iyon ang pumukaw sa atensyon ko. Bakit Pilipinas pa? Hindi ba't mas malapit ang Europa o ang Amerika? Lumapit pa ako at tinanong sila, pasensya na, tungkol ba sa Pilipinas ang pinag-uusapan ninyo? Medyo nagulat ang mga babae nang makita ako, ngunit kaagad na nagsalita ang isa. Opo, tama, pinapangarap namin ang Pilipinas. Umupo ako sa tabi nila. Pilipinas? Bakit Pilipinas? Sumagot ang isang babaeng nasa katanghaliang edad. Ang Pilipinas ay dumaan din sa digmaan tulad natin, pero hindi ba't bumangon silang muli matapos itong ganap na masira at ngayon, isa ito sa pinakaligtas na lugar sa mundo. Idinagdag ng isa pang babae at saka, ang mga Pilipino ay nagpapahalaga sa bayanihan. Narinig ko na may kultura sila ng pagiging tapat sa pamilya. Natahimik ako sandali. Ang mga taong nasa kawalan, sa gitna ng digmaan, ay umaasa sa bansang Pilipinas. Hindi ko alam kung gaano ito kapraktikal na pag-asa, ngunit seryoso ang tingin nila. Kung ganoon, paano kayo pupunta sa Pilipinas? Sa tanong ko, kinuha ng isang batang babae ang smartphone niya at ipinakita sa akin. May information channel kami sa social media para sa Pilipinas. Libo-libo na ang sumali doon. Sumilip ako sa screen ng smartphone niya. Maraming mensahe ang nakalagay. Mga study material para sa Filipino, pagpapakilala sa kultura ng Pilipinas, visa process, at kahit rekomendasyon ng mga teleserye ng Pilipinas. Tingnan niyo po ito. Ang mga babaeng Ukrainian na nauna nang pumunta sa Pilipinas ay nagbabahagi ng impormasyon. Sinasabi nila kung aling lugar ang maganda tirahan. Lalo akong nagulat. Hindi lang ito isang simpleng pangarap. Sila ay mga taong nagpaplano at naghahanda talaga. Nang gabing iyon, bumalik ako sa tent ko at humiga, ngunit hindi ako makatulog. Pilipinas. Paulit-ulit ang salitang iyon sa isip ko. Talaga kayang ito ang magiging bagong simula o isa lang itong malabong pag-asa na nakapitan sa gitna ng kawalan? Hindi ko alam. Ngunit isang bagay ang sigurado. Sa digmaang ito, ang mga tao ay kumakapit sa anuman para mabuhay at ang bansang Pilipinas ay nagbibigay ng anuman na iyon para sa kanila. Ang isang linggo ko sa refugee camp ay nagpakita sa akin ng maraming bagay. Pumunta ako doon para sa medical volunteering, ngunit ang natuklasan ko pala ay isang ganap na kakaibang mundo. Habang nagtatagal ako sa camp, madalas kong marinig ang usapan ng mga babae nang hindi sinasadya. Pinag-uusapan nila ang Pilipinas habang kumukuha ng tubig, naglalaba o naghihintay ng rasyon ng pagkain. Sa simula, inakala kong nagkataon lang, ngunit pagkatapos, naunawaan ko na ito ay pang-araw-araw na nilang ginagawa. Isang hapon, nag-aalaga ako ng pasyente sa medical tent. Narinig ko ang boses ng dalawang babae mula sa katabing tent. Marina, chinek mo na ba yung channel? May bagong post. Oo, nakita ko. May post daw na isang lalaking Filipino na nakatira sa Cebu City ang naghahanap ng babaeng Ukrainian. Ilang taong gulang. 45. May-ari daw ng maliit na negosyo. Sabi niya, tanggap din ang bata. Huminto ang kamay ko na may hawak na stethoscope. Hindi lang ito simpleng kuwentuhan. Nagpapalitan sila ng konkretong impormasyon. Pagkatapos kong alagaan ang pasyente, lumapit ako sa dalawang babae. Pasensya na, narinig ko ang usapan ninyo. Mukhang napakagaling ninyo sa Pilipinas, ano? Medyo nagulat ang dalawang babae, ngunit kaagad nang ngumiti ang isa at sinabing, dito, ang Pilipinas ay parang secret code na.
Secret code para sa mga taong tulad namin? Opo, hindi namin sinasabi ng malakas pero alam ng lahat na baka ang Pilipinas ang maging daan namin para makaalis. Idinagdag ng isa pang babae, maraming bansa ang nagsabing tutulungan nila ang Ukraine nang magsimula ang digmaan. Ngunit hindi maraming lugar ang pwedeng puntahan ng mga ordinaryong tao na tulad namin. Napakahigpit ng visa sa Amerika at ganoon din sa Europa. Ngunit kakaiba ang Pilipinas. Lalo akong nagtaka. Paano naging kakaiba? Una, handa silang tumanggap. At saka, narinig ko na may espesyal na employment program pa para sa mga refugee ng Ukraine. At ang mga Pilipino ay hindi lang tumitingin sa amin ng may awa. Tinitingnan nila kaming parang mga kasama na kayang bumangon kasama nila. Ang mga salitang iyon ay tumama sa puso ko. Kasama, hindi awa. Alam ko kung gaano kahalaga ang pagkakaiba na iyon. Habang nagtatrabaho sa ospital, nakakita ako ng hindi mabilang na tao mula sa mga charity organization. Mabait sila, ngunit may tingin sila sa amin na parang naaawa. Parang tinitingnan lang nila kami bilang mga taong kailangang tulungan. Kung ganoon, mayroon na bang mga taong nakapunta talaga sa Pilipinas? Sa tanong ko, kinuha ng isang babae ang smartphone niya at ipinakita sa akin. Tingnan niyo po ito. Siya ay pumunta sa Pilipinas noong 1 taon. Nakatira na siya malapit sa Maynila ngayon. Sa screen, may larawan ng isang babaeng Ukrainian, maganda ang apartment, nakangiti ng masaya, at may isang lalaking Filipino na nakatayo sa tabi niya. Dinala niya ang 2 anak niya, at talagang inaalagaan daw ng community doon ang mga bata. Pinapapasok pa sa paaralan ng Pilipinas. Nagpakita pa siya ng isa pang larawan. Ito naman, nagtatrabaho sa isang IT company, natuto ng Filipino at ngayon ay team leader na raw. Nawalan ako ng salita. Hindi ito isang pangarap. Ito ay totoong nangyayari. Nang gabing iyon, kinuha ko ang smartphone ko sa tent ko at binuksan ang app. Nag-search ako ng Pilipinas at lumabas ang 10 channel. Filipino Community, Filipino Job Info, Filipino Language Study Room, Filipino Culture Understanding. Sumali ako sa channel na may pinakamaraming member. Ang bilang ng member ay umabot sa mahigit 30,000. Araw-araw, may bagong post na lumalabas. Mga job advertisement, paraan ng pag-apply ng visa, Filipino language materials, at kahit mga Filipino recipes. Sa mga comment, walang humpay ang mga tanong at sagot. Gaano kalambot ang tag-ulan sa Pilipinas? Pwede bang papasukin sa paaralan ang mga bata? Pwede ba akong magtrabaho kahit hindi ako marunong mag-Filipino? At ang mga taong nakapunta na sa Pilipinas ay mabait na sumasagot. Malamig pero ayos lang dahil maganda ang insulation ng mga bahay, syempre po. Talagang nagpapahalaga sa edukasyon ang Pilipinas. Hindi rin ako marunong mag-Filipino pero kaya ko na ang pang-araw-araw na usapan ngayon. Huwag kayong sumuko. Ilang oras akong nagbasa ng channel na iyon. Habang nagbabasa ako, naunawaan ko na ang bansang Pilipinas ay hindi lang isang geographical na lugar. Ito ay isang pangalan ng pag-asa. Ito ay isang lugar na nagpapakita ng posibilidad na makakapagsimula ulit ang mga taong nawalan ng lahat dahil sa digmaan. Kinabukasan, kinausap ko si Alexander, ang pinuno ng camp. Alexander, maraming pinag-uusapan ng mga babae dito tungkol sa Pilipinas. Gaano na karami ang pumunta doon? Tumango siya. Medyo marami na. Sa camp na ito lang, mga 20 na ang umalis patungong Pilipinas sa loob ng 6 na buwan. 20 na tao? Opo. Gumawa ang gobyerno ng Pilipinas ng espesyal na program para sa mga refugee ng Ukraine. Kumusta naman po ang kapalaran ng mga taong iyon? Naging matagumpay ba sila? Ngumiti si Alexander. Karamihan ay maayos ang kalagayan. Nagpapadala sila ng mensahe paminsan-minsan at sinasabing nag-adapt na sila sa buhay sa Pilipinas. Mayroon ding mga pagsubok, siyempre. Ngunit mas maganda na kaysa dito. Dahan-dahan akong tumango. Nang hapong iyon, pumunta ako ulit sa lugar kung saan nagtitipon ang mga babae. Sa pagkakataong ito, ako na ang naunang nagtanong, paano ako pupunta sa Pilipinas? Gusto kong malaman ang konkretong proseso. Nagningning ang mga mata ng mga babae. Parang nakakita sila ng kakampi. Una, kailangang matuto ng kaunting Filipino.
Kahit basic conversation lang. At kung gusto mong magtrabaho, mas maganda kung may certificate o karanasan ka, lalo na sa IT o medical field. Sinabi ko ang totoo na isa akong nurse. Ako ay isang nurse. Pwede ba akong magtrabaho sa ospital sa Pilipinas? Lumaki ang mata ng isang babae. Nurse? Kung ganoon, perpekto. Sabi nila, kailangan ng Pilipinas ng mga medical personnel. Kung marirecognize ang certificate mo, makakahanap ka kaagad ng trabaho. Nang marinig ko iyon, bumilis ang tibok ng puso ko. Baka posible talaga, isang bagong simula. Ang pagtanggap sa buhay na wala si Mikhail at ang muling pagsisimula. Nagsimulang sumibol ang pag-asa na baka maging posible iyon sa Pilipinas. Natapos ang isang linggo ko sa refugee camp at bumalik ako sa ospital. Ngunit ang puso ko ay tuluyan nang nagbago. Lalo akong naging curious tungkol sa bansang Pilipinas at gusto kong malaman pa ang mas marami. Kahit habang nagtatrabaho sa ospital, tinitingnan ko ang channel kapag may pagkakataon. Isang araw, may dumating na espesyal na bisita sa ospital, tulong medikal mula sa Pilipinas. Nagpatawag ang direktor ng ospital ng emergency meeting. Mga kasama, may mga medical staff na dumating mula sa Pilipinas. Mananatili sila sa ospital natin ng 3 buwan para tumulong sa mga pasyente. Bumukas ang pinto ng conference room at pumasok ang 5 Filipino. Magalang silang bumati at isa-isa silang nagpakilala. Isa sa kanila ay si Dr. Alejandro Alex de la Cruz. Mukhang nasa late 30s siya at nagsalita siya ng mahusay sa Ingles. Kumusta po? Ako si Dr. Alex de la Cruz. Nagmula sa Maynila. Nandito ako para tumulong sa Ukraine. Isang karangalan na makatrabaho kayo. Naramdaman ko ang pagiging seryoso sa mga mata niya. Hindi awa o obligasyon, kundi ang puso na gustong tumulong ng taos-puso. Pagkatapos ng meeting, tinawag ako ng direktor ng ospital. Natalia, gusto kong makatrabaho mo si Dr. De La Cruz. Ikaw ang pinakamahusay mag-Ingles sa atin. Masaya ko itong tinanggap. Kinabukasan, nagsimula kaming magtrabaho ni Dr. De La Cruz. Talaga namang napakagaling niyang doktor. Maingat niyang sinusuri ang bawat pasyente at pinapansin niya ang maliliit na detalye. Isang araw, inoperahan namin ang isang batang sundalo na malubhang nasugatan. Grabe ang bali ng buto sa paa at inabot ng ilang oras ang operasyon. Hindi nawala ang focus ni Dr. De La Cruz at ginawa niya ang kanyang makakaya hanggang sa huli. Pagkatapos ng operasyon, nagpahinga kami sandali sa restroom. Nagtanong ako sa kanya, Dr. De La Cruz, bakit po kayo pumunta dito sa malayong lugar na ito? Marami rin siguro kayong ginagawa sa Pilipinas, hindi ba? Sumipsip siya ng kape at sumagot. Dumaan din kami sa digmaan. Maraming bansa ang tumulong sa amin noon. Ngayon, naniniwala ako na oras na namin para tumulong. Pero, matagal na po yun, hindi ba? Ang Pilipinas ay isang developing country na ngayon. Umiling si Dr. De La Cruz. Hinding-hindi namin makakalimutan ang panahong nahihirapan kami. Kaya dapat kaming tumulong. Ang mga salita niya ay tumagos sa puso ko. Ang mga Pilipino ay hindi nakakalimot sa nakaraan at gustong ibalik ang biyayang natanggap nila. Alam ko kung gaano kadakila ang pusong iyon. Ilang araw ang lumipas, nag-alok sa akin si Dr. De La Cruz. Miss Natalia, gusto mo bang sumama sa akin sa medical mission sa Eastern Region? Kailangan din daw ng tulong doon. Wala akong pag-aalinlangan na sumang-ayon. Ang totoo, may isa pa akong dahilan. Curious ako sa kwento ng baryo sa Eastern Region na narinig ko sa refugee camp. Ang baryo na nanonood ng teleserye ng Pilipinas gamit ang generator. Sumakay kami sa truck na puno ng medical supplies at pumunta sa Eastern Region. Mahirap ang daan. Kailangan naming umikot sa mga kalsadang nasira ng pambobomba at dumaan kami sa maraming checkpoint. Pagkatapos ng ilang oras na biyahe, dumating kami sa isang maliit na baryo. Ang baryo ay puno ng sugat ng digmaan, mga sirang gusali, abandonadong sasakyan at mga pagod na tao, ngunit may spark pa rin sa mga mata nila. Sinalubong kami ni Petro, ang pinuno ng baryo. Salamat po at naparito kayo mula sa malayo. Walang doktor dito kaya maraming tao ang nahihirapan. Naglagay kami ng temporary clinic sa community facility ng baryo. Kaagad na nagsimulang pumila ang mga pasyente.
Pagsapit ng gabi, inanyayahan kami ni Petro na maghapunan. Simple lang, pero kumain tayo ng magkasama. Pumunta kami sa community kitchen ng baryo. May mga 20 tao na ng baryo ang nagtipon doon. Pagkatapos ng simpleng hapunan, nagtipon ang mga tao sa harap ng TV sa isang sulok. Nagulat ako. May TV sa lugar na walang kuryente? Ngumiti si Petro at nagpaliwanag. Kaya naming paandarin ang generator at manood ng mga 2 oras sa isang araw. Ito lang ang kasiyahan ng baryo. Binuksan niya ang switch ng generator at kaagad na lumiwanag ang TV. Tiningnan ko ng mabuti ang TV. Lumang model ito, ngunit malinaw pa rin ang brand logo. Gaano na katagal ang TV na yan? Mahigit 20 taon na. Binili ko noong bata pa ako. 20 taon na, gumagana pa rin? Nagningning ang mata ni Petro. Hindi pa nasisira kahit minsan, kahit noong binomba ang kalahati ng bahay, buo pa rin ang TV na ito. Idinagdag ng isang matanda na nasa tabi. Ang mga produkto ay totoo. Kahit noong mahirap kami at kahit sa gitna ng digmaan, hinding-hindi nasira. Labis akong naantig sa mga salitang iyon. Hindi lang ito isang simpleng kwento. Ito ay simbolo ng tiwala. Ito ay parang pangako na ginawa ng isang bansa sa mga taga-Ukraine. Isang produkto na hindi nasisira, kalidad na mapagkakatiwalaan at pananatilihang magkasama hanggang sa huli. Ang mga tao ay nagtipon at sa screen, umere ang teleserye ng Pilipinas. May subtitle sa lokal na wika at nakatutok ang mga tao. Ito ay oras para makaranas sila ng ibang mundo kahit sandali lang at makalimutan ang madilim na realidad. Umupo si Dr. De La Cruz sa tabi ko at sinabing, "Hindi ako makapaniwala na mahigit 20 taon na ang TV na yan. Nakakamangha talaga. Hindi ko alam na ganoon pala kaganda ang kalidad ng mga produkto. Mahalaga ang kalidad, pero mas mahalaga ang pagtupad sa pangako. Ang mga craftsmen ay may responsibilidad sa mga bagay na ginawa nila." Tumango ako. Nang gabing iyon, nanood ako ng teleserye ng Pilipinas kasama ang mga tao sa baryo. Narinig ang tunog ng digmaan sa malayo, ngunit sa sandaling iyon, lahat ay mapayapa. Ang bayan, ang mga tao, ang pang-araw-araw na buhay sa teleserye. Hindi ko alam kung gaano ko iyon ininggit. Mga kalye na walang pambobomba, ligtas, at mga taong naglalakad ng nakangiti. Iyon ang mga bagay na nawala sa amin. Nang matapos ang teleserye at isa-isang tumayo ang mga tao, lumapit sa akin ang isang batang babae. "Doktora, gusto ko ring pumunta sa Pilipinas. Paano ko gagawin?" Tinitigan ko ang mata niya. Puno ito ng sinseridad at pag-asa. Iniisip ko rin, gusto mo bang magsaliksik tayong magkasama? Ngumiti siya ng masaya. Nang gabing iyon, naunawaan ko. Ang Pilipinas ay hindi lang isang bansa para sa mga taga-Ukraine. Ito ay isang patunay na makakabangon silang muli. At isa itong pangalan ng pag-asa. At ako mismo, gusto ko ring makakapit sa pag-asa na iyon. Pagbalik ko mula sa baryo, ganap na akong nagbago. Ang curiosity ko sa Pilipinas ay naging obsession at naging pang-araw-araw ko na ang pagtingin sa channel gabi-gabi. Pagkatapos ng trabaho sa ospital, umuwi ako, nagsindi ng kandila at tiningnan ang smartphone ko. Nag-download ako ng mga teleserye ng Pilipinas at nagsimulang manood at nag-install din ako ng Filipino Language Learning App. Kamusta? Salamat po. Ako si Natalia. Habang ginagaya ko ang bigkas ng pautal-utal, unti-unti akong natuto ng Filipino. Siyempre, hindi madali. Iba ang sistema ng pagsulat. Ngunit, hindi ako sumuko. Naniniwala akong makakaya ko ito kung mag-aaral ako ng paunti-unti araw-araw. Isang araw, sa break time sa ospital, tinanong ako ni Irina, ang kasamahan kong nurse. "Natalia, anong ginagawa mo? Palagi mo na lang tinitingnan ang phone mo." Medyo nag-alinlangan ako, ngunit nagsabi ako ng totoo. Nag-aaral ako ng Filipino. Nagbabalak akong pumunta sa Pilipinas. Lumaki ang mata ni Irina. "Talaga? Sumama ka na rin sa boom na yan?" Hindi naman boom, pero seryoso akong nag-iisip. Kinuha ni Irina ang upuan at umupo sa tabi ko. Narinig ko rin, sikat daw ang Pilipinas sa mga babaeng Ukrainian ngayon. "Pero nurse ka, hindi ba? Kailangan ka dito. Bakit ka aalis?" Bumuntong hininga ako. Wala akong nakikitang pag-asa dito, araw-araw akong nakakakita ng kamatayan,
pero iba ang Pilipinas. Naniniwala akong posible ang bagong simula doon. Hinawakan ni Irina ang kamay ko. Naiintindihan ko. Minsan, naiisip ko rin, gusto kong makaalis dito. Kung ganoon, magsaliksik ka rin tungkol sa Pilipinas. Sabi nila, malaki ang demand sa NARS doon. Ngumiti si Irina. Pag-iisipan ko. Pero, hindi ba napakahirap ng Filipino? Mahirap, pero hindi imposible. Mag-aral ka lang ng paunti-unti araw-araw. Simula noon, nagsimula na ring mag-aral ng Filipino, si Irina kasama ko. Tuwing break time, nagbabatian kami sa Filipino at minsan, nagtatawanan din kami. Sobrang pautal-utal ang bigkas namin. Ngunit masaya ang panahong iyon dahil sandali kaming nakaalis sa bigat ng digmaan. Isang gabi, bumisita ako ulit sa refugee center sa Kyiv. Narinig ko kasi na may gathering doon para sa mga nanonood ng teleserye ng Pilipinas. Pagdating ko sa center, may mga 20 babae na nagtitipon sa isang classroom. Nanood sila ng teleserye habang pinapalabas sa pader gamit ang isang maliit na projector. Tahimik akong umupo sa likod. Sa screen, lumabas ang bayan ng Pilipinas. Malinis na kalsada, maliwanag na streetlight, at mga babaeng naglalakad mag-isa kahit hating gabi. Nakakagulat ang eksenang iyon dahil hindi namin iyon maiisip ngayon. Ang bida sa teleserye ay nakikipagkuwentuhan sa kaibigan sa cafe, nagtatrabaho sa ospital, at kumakain ng hapunan kasama ang pamilya. Napaka-ordinaryong buhay, ngunit parang pangarap sa amin. Nang matapos ang teleserye, nagsalita ang isang babae. Ang ganda ng ospital na nakikita doon, hindi ba? Iba talaga sa ospital natin, idinagdag ng isa pang babae at saka laging may kuryente at umaagos ang tubig, hindi ba? Dito, hindi natin alam kung kailan titigil. Higit sa lahat, mukhang ligtas. Isang lugar na pwedeng matulog ng walang pag-aalala sa pambobomba. Habang pinapakinggan ko ang usapan nila, tumango ako. Ang ininggit nila ay hindi ang karangyaan, simpleng pang-araw-araw na buhay lang. Kuryente, tubig, kaligtasan, kapayapaan. Iyon ang mga bagay na inakala naming normal bago ang digmaan. Pagkatapos ng gathering, kinausap ko ang organizer. Isa siyang babaeng nasa early 40s na nag-iisang nagpapalaki ng 2 anak. Tuwing linggo, nag-host ako ng ganito. Sa panonood ng teleserye, kahit papaano, gumagaling ang mga tao. Oras ito para makalabas sila sa realidad, hindi ba? Pero bakit teleserye ng Pilipinas pa? Nag-isip muna siya bago sumagot. Masyadong magarbo ang mga American drama. Malayo sa amin. Pero ang Filipino drama, kakaiba. Nararamdaman namin na dumaan din sila sa pagsubok pero nalampasan nila. Sa anong paraan? Kahit sa drama, nakikita namin ang kahalagahan ng pamilya, community consciousness, at kultura ng pagtutulungan. Iyon ang mga bagay na nawala sa amin. Simula nang magsimula ang digmaan, bawat isa ay nagpupursige para mabuhay. Pero ang Pilipinas, mukhang iba. Lubos akong umayon sa mga salitang iyon. Totoo, nagkaroon din kami ng community culture bago ang digmaan, ngunit ngayon, lahat ay nagpupursige para mabuhay. Ngunit ang Pilipinas, kahit sa drama, ay may kultura pa rin ng pamumuhay ng magkasama. Gusto mo rin bang pumunta sa Pilipinas? Wala siyang pag-aalinlangan na sumagot. Opo, syempre, gusto kong lumaki ang mga anak ko habang nakikinig sa school bell sa halip na tunog ng pambobomba. Ang Pilipinas ay nagpapahalaga sa edukasyon, hindi ba? Naniniwala akong makakapagbigay ako ng mas magandang kinabukasan sa mga anak ko. Naghahanda ka ba? Opo, nag-aaral ako ng Filipino at naghahanap ng process. Hindi madali, pero hindi ako susuko. Habang pauwi ako, maraming pumasok sa isip ko. Ang Filipino teleserye ay hindi lang isang libangan. Ito ay bintana na nagpapakita ng pangarap sa mga taong pagod na sa digmaan. Ang mundo sa kabilang screen, ang mapayapang pang-araw-araw na buhay, ang ligtas na kalsada. Iyon ang kinabukasan na gusto namin. Nang gabing iyon, humiga ako sa kama at tiningnan ang ceiling. Naalala ko si Mikhail. Ano kaya ang sasabihin niya kung buhay siya? Baka susuportahan niya ako. Natalia, pumunta ka sa lugar kung saan ka magiging masaya. Pinunasan ko ang luha ko at nagdesisyon. Pupunta ako sa Pilipinas,
Magsisimula ako ng bagong buhay. Naniniwala akong iyon din ang gusto ni Mikhail. Kinabukasan, may dumating na espesyal na balita sa ospital. Magbibigay daw ang gobyerno ng Pilipinas ng malakihang tulong na medical supplies sa Ukraine. Nagpatawag ng meeting ang direktor ng ospital. Mga kasama, may magandang balita. May mga gamot at medical equipment na ipinadala mula sa Pilipinas. Nakatakdang dumating ngayong hapon. Nagsaya ang mga nurse at doktor. Naghihirap kasi kami sa kakulangan ng gamot sa loob ng ilang buwan. Madalas, wala kaming magawa kundi tingnan na lang ang paghihirap ng mga pasyente dahil pati basic painkiller ay naubusan na. Pagsapit ng hapon, dumating sa ospital ang isang malaking truck. Puno ito ng mga kahon at lahat ay nakasulat sa Filipino. Nag-translate si Dr. De La Cruz. May antibiotic, painkiller, disinfectant at surgical tools dito. Ito ay pinondohan ng gobyerno ng Pilipinas at ng mga pribadong organization. Binuksan namin ang mga kahon at humanga. Lahat ay bago at mukhang maganda ang kalidad. Sapat din ang expiration date. Umiyak ang isang nurse. Ngayon, matutulungan na namin ng maayos ang mga pasyente, sabi ni Dr. De La Cruz. Hindi kinalilimutan ng mga Pilipino ang Ukraine. Patuloy ang tulong na darating. Ang mga salitang iyon ay nagpainit sa puso ko. Ang Pilipinas ay hindi lang tumulong sa salita. Ipinakita nila ito sa gawa. Ilang araw ang lumipas, pumunta ako ulit sa Eastern Region kasama si Dr. De La Cruz. Sa pagkakataong ito, para ihatid ang mga medical supplies na ipinadala mula sa Pilipinas. Pagdating namin sa baryo, sinalubong kami ng mga tao. Masayang sinalubong kami ni Petro, ang pinuno ng baryo. Maraming salamat po at bumalik kayo. Ano po ang dala ninyo ngayon? Ibinaba ni Dr. De La Cruz ang mga kahon mula sa truck, mga gamot at pagkain na ipinadala mula sa Pilipinas. Gamitin niyo po at ibahagi sa mga tao ng baryo. Lumambot ang mata ni Petro. Hindi talaga kami kinalilimutan ng Pilipinas. Ibinahagi namin ang supplies sa village hall. Kinuha ng mga matatanda ang gamot at kinuha ng mga bata ang nutritional supplement. Umiyak ang mga nanay habang kumukuha ng powdered milk at diaper. Lumapit sa akin ang isang batang nanay. Doktora, pakisabi po sa mga Pilipino. Maraming salamat po. Ang supplies na ito ang nagligtas sa buhay ng anak ko. Hinawakan ko ang kamay niya. Tiyak na sasabihin ko. Pagkatapos ng pamamahagi ng supplies, nakita ko ang isang kakaibang tanawin sa isang sulok ng baryo. May ilang kabataan na may hawak na smartphone at may masusing tinitingnan. Nang lumapit ako, nakikinig sila sa Filipino language lecture. Nag-aaral din kayo ng Filipino? Tumingin ang isang kabataan. Opo. Naghahanda kami para magtrabaho sa Pilipinas. Magtrabaho? Opo. Gumawa daw ang gobyerno ng Pilipinas ng espesyal na employment program para sa mga refugee. Naghahanap sila ng mga taong magtatrabaho sa IT at construction field. Idinagdag ng isa pang kabataan, ako ay programmer. Nagbabalak akong mag-apply sa isang IT company sa Pilipinas. Kung marunong lang daw ako ng kaunting Filipino, may pagkakataon daw, nagulat ako. Hindi lang ito tungkol sa kasal o paglikas. May daan din para makapunta sa Pilipinas sa pamamagitan ng trabaho. Kung ganoon, saan kayo nag-aaral ng Filipino? Online lecture po. Maraming free lecture sa app. Ang mga taga-Ukraine na nakatira sa Pilipinas ang nagtuturo ng volunteer. Naramdaman ko ang pag-asa sa mga salitang iyon. Ang Pilipinas ay hindi isang pangarap, kundi isang realidad. Isang lugar na pwedeng puntahan kung maghahanda at magsisikap. Nang gabing iyon, naghapunan kami ni Dr. De La Cruz sa Village Hall. Simpleng pagkain, ngunit mainit ang puso. Pagkatapos kumain, nagtanong ako kay Dr. De La Cruz. Dr. De La Cruz, marami bang refugee mula sa Ukraine sa Pilipinas? Dumarami. Sa simula, iilan lang, ngunit ngayon, daan-daan na. Karamihan ay maayos ang pag-adapt. Ano po ang ginagawa nila karamihan? Iba-iba. May nagtatrabaho sa kumpanya, may nagpapatakbo ng restaurant, at may nagtuturo ng lokal na wika sa paaralan. Maganda ang pagtanggap ng mga Pilipino. Kung ganoon, ang mga nurse na tulad ko, pwede rin po bang magtrabaho? Tinitigan ako ni Dr. De La Cruz. Siyempre, kailangan ng Pilipinas ng nursing personnel.
kung marirecognize lang ang certificate mo, makakahanap ka kaagad ng trabaho. Interesado ka ba? Medyo nag-alinlangan ako bago ako nagsabi ng totoo. Opo, seryoso akong nag-iisip. Magandang desisyon. Tutulungan kita. Bibigyan kita ng information at contact number na kailangan mo. Sa sandaling iyon, tumalon ang puso ko sa tuwa. Posible talaga ito. Ang daan patungong Pilipinas ay nakabukas sa harap ko. Habang pabalik kami sa Kiev, nag-iisip ako habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang Pilipinas ay hindi lang nagbigay ng material na tulong sa Ukraine. Nagtanim sila ng pag-asa. Nagbigay sila ng tiwala na makakabangon ulit. At gusto ko ring kapitan ang pag-asa na iyon. Gusto kong tanggapin ang buhay na wala si Mikhail at magsimula ng bagong buhay sa Pilipinas. Nang gabing iyon, humiga ako sa kama at binuksan ang Filipino Language Learning App. Ako ay nurse. Gusto kong magtrabaho sa Pilipinas. Gusto kong magsimula ng bagong buhay. Habang ginagaya ko ang bigkas ng pautal-utal, unti-unti kong ginagawa ang aking kinabukasan. Isang kinabukasan na may pangalang Pilipinas. Ilang araw bago umalis si Dr. De La Cruz pabalik sa Pilipinas, nagbigay siya sa akin ng isang espesyal na mungkahi. Miss Natalia, may isang propesor ng Filipino Studies sa Kiev University. Maganda siguro kung makikipagkita ka sa kanya. Malaking tulong ang pag-unawa sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Masaya ko itong sinang-ayunan. Gusto kong malaman pa ang mas marami tungkol sa Pilipinas. Ilang araw ang lumipas, binisita ko ang Kiev University. Kahit nasira ang isang bahagi ng gusali dahil sa digmaan, nagaganap pa rin ang klase. Ang research room ni Professor Mikola ay nasa isang dulo ng pasilyo. Kumatok ako at binuksan ng propesor na mukhang nasa early 60s ang pinto. Ikaw si Miss Natalia, hindi ba? Nakausap ko na si Dr. De La Cruz, tuloy ka. Puno ng libro ang research room, puno ng bookshelf ang dingding, at nakasalansan din ang mga libro sa desk. Marami sa mga ito ay tungkol sa Pilipinas. Maupo ka. Gusto mo ba ng tsaa? Hindi na po. Salamat. Salamat po sa oras ninyo. Umupo ang propesor at nagsabing, narinig kong nag-iisip ka tungkol sa Pilipinas. Mayroon ka bang tanong tungkol sa Pilipinas? Medyo nag-isip ako at nagtanong, Professor, bakit po ganoon na lang ang interes ng maraming tao sa Pilipinas? Hindi ang Amerika o Europa? Ngumiti si Professor Mikola. Magandang tanong. Ang sagot ay nasa kasaysayan. Kinuha niya ang isang lumang larawan mula sa bookshelf. Tingnan mo ito. Binuksan niya ang photo album at lumabas ang black and white photo. Mga gumuhong lungsod, sirang gusali, at mga batang nakapila. Sobrang kamukha ito ng kasalukuyang Ukraine. Ito ang Maynila pagkatapos ng World War II noong 1945. Napigil ako ng hininga. Ito ang Maynila? Opo. Ganap na nasira ang Pilipinas dahil sa digmaan. Kumuha ang propesor ng isang document mula sa folder. Noon, ang Pilipinas ay isa sa pinakamahihirap na bansa sa mundo. Pero ngayon, isa ito sa fastest growing economy sa Asia. Isang himala na bumangon mula sa abo. Binuksan ng propesor ang computer at ipinakita sa akin ang larawan ng modernong Maynila. Mga makikinang na skyscraper, malinis na kalsada, at maliwanag na ilaw, ganap na iba sa larawan pagkatapos ng digmaan. Paano naging posible ang ganitong pagbabago? Seryosong sumagot si Professor Mikola. Mayroong ilang dahilan, ngunit ang pinakamahalaga ay tatlo. Una, ang investment sa edukasyon. Hindi sumuko ang mga Pilipino sa edukasyon kahit nasa gitna sila ng guho. Tumango ako. Ikalawa, sipag at tiyaga. Nagtrabaho sila ng mas masipag kaysa kaninuman. Nag-alinlangan sandali ang propesor bago nagpatuloy. Ikatlo, community spirit o bayanihan. Nagpapahalaga ang mga Pilipino sa isa't isa. Nagtulungan sila para muling itayo ang bansa. Pinag-isipan ko ang mga salitang iyon. Edukasyon, sipag, bayanihan. Iyon ang mga bagay na kailangan ng Ukraine. Miss Natalia, ang interes ng mga tao sa Pilipinas ay hindi nagkataon lang. Ang Pilipinas ay ang imahe ng maaari nating kahinatnan. Isang patunay na makakabangon tayong muli. Kahit pagkatapos ng digmaan, ang mga salitang iyon ay tumimo sa puso ko.
Ang Pilipinas ay hindi lang isang developed country. Isang bansa itong nakaranas ng parehong sakit, ngunit nalampasan nila ito. Profesor, paano pinahahalagahan ng Pilipinas ang alaala ng digmaan? Hinding-hindi nila nakakalimutan. Ipinapasa nila ito sa susunod na henerasyon, ngunit hindi sila nananatili sa nakaraan. Ginawa nilang puwersa ang sakit na iyon para sa pag-unlad. Kung ganoon, kaya rin ba ng Ukraine? Diretsong tumingin sa akin ang profesor. Siyempre, ngunit aabutin ito ng panahon at kailangan ang pagsisikap ng mga batang henerasyon na tulad mo. Natahimik ako sandali. Tama ang sinabi ng profesor. Babangon muli ang Ukraine, ngunit wala akong tiwala na kaya kong manatili dito at makita ang prosesong iyon. Sobrang napagod na kasi ako. Profesor, sa totoo lang po, gusto ko pong pumunta sa Pilipinas. Napakahirap na po ng manatili dito. Tumango ang profesor. Naiintindihan ko. Walang sinuman ang sisisi sa iyo. Lahat ay may karapatan na mangarap ng mas magandang buhay. Pero parang tumatakas po ako at nakakaramdam ako ng guilt. Hindi ka tumatakas. Ito ay survival. At sino ang nakakaalam? Baka ang mga natutunan mo sa Pilipinas ay maibalik mo rin sa Ukraine sa huli. Kinuha ng profesor ang isang calling card mula sa drawer ng desk niya. Ito ang kaibigan ko sa Cebu. Isa siyang profesor na nagtuturo sa isang universidad sa Pilipinas. Tawagan mo siya kapag nakarating ka doon. Malaking tulong siya. Kinuha ko ang calling card habang lumuluha. Maraming salamat po, Professor. Naway suwertehin ka, Natalia. At huwag mong kalimutan ang Ukraine. Habang lumalabas ako ng universidad, maraming pumasok sa isip ko. Ang Pilipinas ay ang salamin ng Ukraine. Ang imahe ng maaari nating kahinatnan, ngunit hindi ko kayang hintayin ang prosesong iyon dito. Kailangan kong mabuhay ngayon. Sa Pilipinas, ilang araw pagkatapos kong makipagkita kay Professor Micola, sinimulan ko ng seryoso ang paghahanda para sa Pilipinas. Nag-ipon ako ng impormasyon sa Information Channel at nagbigay ng mas maraming oras sa pag-aaral ng Filipino. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, nagsimulang lumabas ang mga komplikadong problema. Isang gabi, mabilis akong tinawag ni Irina, ang kasamahan kong nurse. Natalia, grabe. Kilala mo si Olga, yung nagsabing pupunta sa Pilipinas noong isang taon? Oo. Kilala ko. Bakit? Nagpadala siya ng mensahe. Sabi niya, niloko raw siya sa process ng Pilipinas. Scammer daw, yung agency. Namutla ang mukha ko. Anong ibig mong sabihin? Ipinakita sa akin ni Irina ang phone niya. Mensahe ito mula kay Olga. Sabi niya, nag-alok sila ng magandang trabaho, pero hindi pala totoo. Kinuha lang ang pera ko at nawalan na ng contact. Wala na akong mapupuntahan ngayon. Nagulat ako. Hindi pala lahat ng Pilipinas ay pag-asa. Madalas ba itong nangyayari? Tumango si Irina. Kung titingnan mo ang channel, may mga warning post na. Ingat daw sa mga scammer. Binuksan ko kaagad ang app. Talaga namang maraming warning post. Huwag na huwag mong gagamitin ang agency na ito. Magduda ka sa mga humihingi muna ng pera. Pinawisan ako. Napaka-inosente ko pala. Akala ko, madali lang ang Pilipinas. At hindi ko masyadong isinaalang-alang ang panganib. Kinabukasan, binisita ko ang isang Filipino language school sa Kyiv. Gusto kong marinig ang kwento ng mga taong naghahanda talaga para sa Pilipinas. Maliit lang ang paaralan at nasa ikalawang palapag ng gusali. Basag ang glass window dahil sa digmaan at tinakpan lang ng plastic, ngunit sa loob may mga 15 student na masisigasig na nag-aaral. Sinalubong ako ni Maria, ang director. Tuloy po kayo. Mag-aaral po ba kayo ng Filipino? Opo. At gusto ko ring malaman pa ang mas marami tungkol sa Pilipinas. Ngumiti si Maria. Maupo ka. Bibigyan kita ng tsaa. Umupo kami sa isang maliit na office. Gusto mo rin bang pumunta sa Pilipinas, Miss Maria? Umiling siya. Nakapunta na ako. Nag-study abroad ako doon 5 taon na ang nakalipas. Tumira ako sa Maynila ng 1 taon. Kung ganoon, bakit po kayo bumalik? Nandito ang pamilya ko at gusto kong magturo ng Filipino sa mga tao. Bago magsimula ang digmaan, hobby lang. Pero ngayon, ganap na itong nagbago. Paano po nagbago? Tumingin si Maria sa labas ng bintana. Matapos ang digmaan, biglang dumami ang mga taong gustong mag-aral ng Filipino.
Gustong pumunta ng lahat sa Pilipinas. Pero ang ikinababahala ko, maraming tao ang gustong pumunta ng walang proper preparation. Walang preparation? Opo, gusto nilang pumunta nang hindi marunong mag-Filipino o hindi alam ang kultura ng Pilipinas. Mahihirapan silang mag-adapt sa ganoong paraan. Kinabahan ako. Kung ganoon, paano po ako maghahanda? Seryosong sinabi ni Maria. Una, kailangang mag-aral ng Filipino ng minimum na 6 na buwan hanggang sa kaya mo na ang daily conversation. Ikalawa, kailangang unawain ang kultura ng Pilipinas, isang lipunan na nagpapahalaga sa respect at courtesy. Ikatlo, kailangan ng reliable connection. Nagmemo ako habang nakikinig. At ang pinakamahalaga, nag-alinlangan sandali si Maria bago nagpatuloy. Kailangan mong magkaroon ng realistic expectation. Ang Pilipinas ay hindi rin paraiso. Mayroon ding mga problema doon at may mga bahagi na mahirap para sa mga dayuhan, ngunit mas maganda pa rin kaysa sa war zone. Kailangang umalis ka na may ganoong pag-iisip. Ang mga salitang iyon ay malaking tulong sa akin. Nagkaroon ako ng ilusyon. Inakala kong perpekto ang Pilipinas. Ngunit iba pala ang realidad. Pagkatapos ng klase, kinausap ko ang ilang student. Si Andre, Midusito, taong gulang, ay isang IT programmer. Nag-apply ako sa isang startup sa Maynila. Nag-online interview ako at pumasa ako. Aalis ako sa susunod na buwan. Batiin kita. Naghanda ka ba ng marami? Nag-aral ako ng Filipino ng 6 na buwan at marami akong binasa na libro tungkol sa kultura ng Pilipinas at nakipag-ugnayan ako sa mga developer na nasa Maynila na. Malaki ang naitulong nila sa akin. Nang gabing iyon, habang pauwi ako, maraming pumasok sa isip ko. Ang Pilipinas ay pag-asa, ngunit mayroon din itong panganib. Kung walang preparation, baka mabigo ako. Ngunit kung maghahanda ako ng maayos, kaya ko ring magtagumpay tulad ni Andre. Nagdesisyon ako. Huwag akong magmadali. Mag-aaral ako ng Filipino ng minimum na 6 na buwan. Mag-aaral ako ng kultura ng Pilipinas. At gagawa ako ng reliable connection. At magkakaroon ako ng realistic expectation. Ang Pilipinas ay hindi paraiso, ngunit isang lugar na nagbibigay ng pagkakataon para sa bagong simula. Sapat na iyon, ang isang lugar na pwedeng lumabas sa war zone at mabuhay muli, iyon lang ang gusto ko. Simula noon, mas nag-ingat ako sa paghahanda para sa Pilipinas. Formal akong nag-enroll sa paaralan ni Maria at pumasok sa klase ng 3 beses sa isang linggo. Hindi madali ang pagsasabay ng trabaho sa ospital at pag-aaral, ngunit hindi ako sumuko. Nag-aaral ako ng Filipino ng 30 minuto bago pumasok sa umaga, 30 minuto sa lunch break, at 1 oras pagkatapos ng trabaho. Sa simula, hindi ako pamilyar kahit sa alpabeto, ngunit pagkatapos ng ilang buwan, unti-unti na akong nakakabasa. Kamusta po? Ako si Natalia, ako ay nurse. Minsan, nakakatawa ang itsura ko habang nagpa-practice ng bigkas sa harap ng salamin, ngunit nagpatuloy pa rin ako. Habang nag-aaral ako ng Filipino, naging mas active ako sa information channel. Nagtanong din ako at binasa ko rin ang mga karanasan ng ibang tao. Sa prosesong iyon, may natuklasan akong isang kakaibang punto. Curious ako kung sino ang admin ng Filipino community, ang pinaka-active na channel. Ang channel na ito ay may mahigit 40,000 member. At may daan-daang mensahe ang nakalagay araw-araw, ang impormasyon ay maayos na inayos. Ang admin ay nagpakilala lang ng pangalan na Alexandra at walang ibang impormasyon. Naging curious ako. Sino ang nagpapatakbo ng ganito kalaking channel? Agency ba? O volunteer? Isang araw, naglakas loob akong magpadala ng pribadong mensahe kay Alexandra. Kumusta po? Ako si Natalia. Nagtatrabaho ako bilang nurse sa Kiev at naghahanda para sa Pilipinas. Curious po ako kung bakit ninyo pinapatakbo ang channel na ito, kaya nagpadala ako ng mensahe. Kung may oras po kayo, pwede po ba tayong mag-usap? Hindi ako nag-expect na magre-reply, ngunit nakakagulat na pagkatapos ng ilang oras, nag-reply siya. Kumusta, Miss Natalia? Pwede po ba tayong mag-video call? Mas maganda kung direktang mag-usap. Kaagad akong nag-video call. Ang babaeng lumabas sa screen ay mukhang nasa late 30s. May maliwanag siyang ngiti at mainit na tingin. Ang malinis na apartment na nakikita sa background ay nagsabi sa akin na nasa Pilipinas siya. Miss Natalia,
Nice to meet you. Ako si Alexandra. Nakatira ako sa Cebu City. Kumusta po? Una sa lahat, maraming salamat po sa pagpapatakbo ninyo ng channel. Malaking tulong po sa amin. Ngumiti ng magiliw si Alexandra. Wala po iyon. Ako rin po ay tinulungan noon, kaya oras ko naman po para magbalik. Paano po kayo napunta sa Pilipinas? Medyo lumungkot ang mukha niya dahil din po sa digmaan. Nawalan ako ng asawa at ako na lang ang mag-isang nagpalaki ng 2 anak. Wala akong pag-asa, kaya po kayo pumunta sa Pilipinas. Opo, sa simula, napakahirap po talaga. Hindi ako marunong ng wika at talagang malungkot ako. Kung ganoon, paano po kayo nakabawi? Nakilala ko po ang ibang babaeng Ukrainian na nasa Pilipinas. Malaki po ang naitulong nila sa akin. Sa pag-aaral ng Filipino, culture adaptation at iba pa. Nag-alinlangan sandali si Alexandra bago nagpatuloy. Naunawaan ko noon, kailangang magtulungan tayo. Hindi natin kailangang maghintay ng iba, kundi tayo mismo ang dapat gumawa ng network. Kaya po kayo gumawa ng channel. Opo, nagsimula lang ito sa mga kaibigan. Isang maliit na gathering lang para magbahagi ng impormasyon at magbigay ng payo. Pero kumalat sa word of mouth at lumaki. Ngayon, may mahigit 40,000 member na. Naantig ako. Ang channel na ito ay hindi pala para sa komersyal na layunin. Isang lugar talaga ito para magtulungan. Miss Alexandra, hindi po ba mahirap ang pagpapatakbo ng channel? Hindi po madali ang mag-manage ng 40,000 tao ng mag-isa. Tumawa siya. Hindi po ako nag-iisa. May 15 operating staff po kami. Lahat ay mga babaeng Ukrainian na nakatira sa Pilipinas. May kanya-kanya po kaming role. May nagbibigay ng legal advice, may gumagawa ng Filipino materials, at may nag-iipon ng job information. Lahat po ay volunteer? Opo. Wala po kaming kinukuhang pera. Sa halip, marami kaming nakukuha. Ang fulfillment ng pagtulong sa isa't isa. Seryosong sinabi ni Alexandra. Miss Natalia, may isa po akong gustong sabihin sa inyo. Ang Pilipinas ay bansa ng opportunity, ngunit hindi ito paraiso. Mayroon ding mga bahagi na mahirap para sa mga dayuhan dito, lalo na ang language barrier. Talagang malaking problema. Nakahanda po ako, pero kung maghahanda po ako ng maayos, kaya ko po, hindi ba? Tulad po ng ginawa ninyo, noong una po akong dumating, wala po akong alam na salitang Filipino. Ngayon, nagtatrabaho na po ako sa kumpanya. Ang galing po ninyo, kaya mo rin, lalo na kung nurse ka. Kailangan po ng Pilipinas ng medical personnel. Nagbahagi si Alexandra ng isang document sa screen. Ito po ang process para sa Filipino Nursing Certification. Komplikado, pero hindi imposible. Masusing binasa ko ang document. Detalyado ang nakasulat tungkol sa paghahanda ng document, exam at training. Napakahalaga po ng impormasyon na ito. Maraming salamat po. At isa pa, ingat po sa mga agency. Hindi naman lahat ay masama, ngunit marami ring scammer. Mayroon po kaming list ng reliable agency sa channel namin. Tingnan niyo po iyon. Opo, gagawin ko po. Pagkatapos ng video call, puno ang puso ko. Si Alexandra at ang operating staff ay kusang tumutulong sa ibang tao nang walang nagsasabi sa kanila. Naging hagdanan sila ng isa't isa. Mga taong nawalan ng lahat dahil sa digmaan, ngunit hindi nawalan ng humanity. Nangako ako sa sarili ko. Kapag nakapunta na ako sa Pilipinas, tutulungan ko rin ang ibang tao tulad nila. Kinabukasan, sinabi ko kay Irina ang usapan namin ni Alexandra. Grabe, nakakagulat na hindi pala commercial ang channel na yon. Nagtutulungan pala talaga sila. Oo, kaya mas mapagkakatiwalaan. Dahil hindi para sa kita, kundi para talaga sa isa't isa. Hinawakan ni Irina ang kamay ko. Natalia, seryoso ko na ring pag-iisipan ang Pilipinas. Sana magkasama tayong pumunta. Magkasama tayong magtiwala. Oo nga, mas maganda ang dalawa kaysa isa. Nang gabing iyon, humiga ako sa kama at nag-isip. Ang Pilipinas ay hindi na isang malabong pangarap, naging isang konkretong plano na ito. Base sa material na ibinigay ni Alexandra, gumawa ako ng step-by-step plan. Step 1. Mag-aral ng Filipino ng intensive sa loob ng 6 na buwan. Step 2. Maghanda para sa Filipino Nursing Certification Process. Step 3. Makipag-ugnayan sa community sa Pilipinas. Step 4.
Job Visa Application. Step 5. Pag-alis. Kung magiging maayos ang lahat, makakapunta ako sa Pilipinas sa loob ng 1 taon. Siyempre, hindi ito magiging madali, ngunit hindi rin imposible. At higit sa lahat, hindi ako nag-iisa. Kasama ko si Alexandra at ang operating staff, si Irina, at libu-libong tao na nangangarap ng parehong pangarap. Pagkatapos noon, lumipas ang 1 taon. Ang 1 taon na iyon ay ang pinakamahirap ngunit pinakamakahulugang oras sa buhay ko. Gumigising ako ng alas 5 ng umaga araw-araw para mag-aral ng Filipino at nagpapatuloy ako sa pag-aaral pagkatapos ng trabaho sa ospital. Tuwing weekend, nakikinig ako sa klase buong araw sa paaralan ni Maria. Nag-aral ako ng kultura, kasaysayan, at courtesy ng Pilipinas. Sa simula, napakahirap at gusto ko nang sumuko. Ngunit dahil sa suporta ng community, nakayanan ko. Miss Natalia, ang galing niyo po. Huwag kayong susuko. Maraming mensahe ng suporta ang nagpalakas sa akin. Pagkatapos ng 6 na buwan, pumasa ako sa Filipino language exam. Kaya ko na ang daily conversation. Hindi man perpekto, ngunit sapat na para makipag-usap. At dahil sa tulong ni Dr. De La Cruz, nakipag-ugnayan ako sa isang university hospital sa Maynila. Ang ospital na iyon ay may program para sa pagkuha ng mga dayuhang nurse at priority ang mga refugee. Inihanda ko ang mga document at nag-online interview ako. Habang nanginginig ang puso ko, nagpakilala ako sa Filipino at ipinaliwanag ang karanasan ko at kung bakit gusto kong magtrabaho sa Pilipinas. Nagtrabaho po ako sa Central Hospital ng 8 taon. Nag-alaga po ako ng mga pasyente kahit sa gitna ng digmaan at may karanasan din po akong makatrabaho ang Filipino medical staff. Gusto ko po magsimula ng bagong buhay sa Pilipinas at gusto ko pong tulungan ang mga pasyente gamit ang karanasan ko. Seryosong nakinig ang mga interviewer sa kuwento ko. At pagkatapos ng 1 linggo, nakatanggap ako ng acceptance letter. Nang araw na iyon, umakyat ako sa rooftop ng ospital at tumingala sa langit habang umiiyak, luha ng kagalakan. Sa wakas, naging posible na ang bagong simula. Si Irina ay nakatanggap din ng contact mula sa isang ospital sa Pilipinas sa parehong oras. Nagdesisyon kaming magkasamang pumunta. Habang naghahanda ako para sa pag-alis, marami akong naisip tungkol kay Mikhail. Nang tumayo ako sa harap ng libingan niya, sinabi ko sa kanya, "Mikhail, aalis na ako papuntang Pilipinas. Magsisimula ako ng bagong buhay. Hindi kita kinalilimutan. Mabubuhay lang ako ulit. Naniniwala akong iyon din ang gusto mo." Umihip ang hangin at gumalaw ang mga dahon. Parang sumasagot si Mikhail, "Umalis ka, Natalia. Maging masaya ka." Masakit din ang pamamaalam sa mga kasamahan ko sa ospital. Kami ay mga war comrade na magkasamang nagtiis sa digmaan at nagligtas ng maraming buhay. Natalia, magpadala ka ng mensahe kapag nakarating ka na sa Pilipinas at kapag bumangon ulit ang Ukraine, bumalik ka. Siyempre, hinding-hindi ko makakalimutan. Bago ako umalis, nag-iwan ako ng huling mensahe sa channel. "Mga kasama, aalis ako papuntang Pilipinas bukas. Malaki ang naitulong ninyo sa akin sa loob ng 1 taon na ito. Nagpapasalamat ako lalo na kina Alexandra at sa operating staff. Kapag nakapunta na ako sa Pilipinas, gusto ko ring mag-ambag sa community na ito. Sa mga naghahanda, huwag kayong susuko. Kaya nyo rin, daan-daang comment ang nakalagay. Batiin ka. Mag-ingat ka sa biyahe. Pupunta rin ako kaagad. Binigyan mo kami ng lakas ng loob, Natalia. Maging masaya ka sa Pilipinas." Binasa ko ang bawat comment at umiyak. Hindi lang ito ang paglalakbay ko. Libu-libong tao ang magkasamang nangangarap, naghahanda at nagbibigay ng suporta at nangako ako sa sarili ko. Kapag nakasettle na ako dito, tutulungan ko rin ang ibang tao tulad ni Alexandra. Magiging hagdanan din ako ng kung sino. At sa wakas, dumating ang araw na iyon. Isang araw noong Agosto 2025, sumakay kami ni Irina sa eroplano na patungong Ninoy Aquino International Airport, Maynila. Nang umalis ang eroplano, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang lupain ng Ukraine na unti-unting lumiliit. Puno ng sugat ng digmaan, ngunit iyon pa rin ang aking inang bayan. Umiyak ako, ngunit wala akong pagsisisi.
Paalam Ukraine. Magkikita tayong muli balang araw. Ang flight time ay 11 oras. Sa panahong iyon, binasa ko ulit ang Filipino textbook at nanood ng mga documentary tungkol sa Pilipinas. Nanginginig ako sa tuwa habang nag-iisip. Sa wakas, pupunta na ako sa bansang matagal ko nang pinapangarap. Nang lumapag ang eroplano sa Naya, baliw na tumibok ang puso ko. Ang malinis na airport na nakikita sa labas ng bintana, ang maayos na facility, ang eksenang nakita ko sa teleserye ay nasa harap ko. Pagkatapos ng immigration check at pagkuha ng bagahe, lumabas ako at naghihintay na si Alexandra. Natalia, Irina, welcome. Niyakap namin ang isa't isa at umiyak. Hindi pa kami nagkikita ng personal, ngunit para na siyang pamilya. Alexandra, maraming salamat talaga. Dahil sa iyo, nakarating ako dito. Wala po iyon. Ito pa lang ang simula. Magkasama po tayong magsisimula. Paglabas namin ng airport, huminga ako ng malalim sa hangin ng Pilipinas. Hindi amoy usok ng digmaan, kundi malinis na hangin. Hindi tunog ng pambobomba, kundi tunog ng sasakyan at tawa ng mga tao. Nagmaneho si Alexandra at dinala kami sa accommodation. Napakaganda ng tanawin na nakikita sa bintana ng sasakyan. Matataas na building, malinis na kalsada, at mga taong naglalakad ng mapayapa. Eksakto sa nakita ko sa teleserye. Natalia, nakikita mo ba yung Maynila Bay? Maraming tao ang nag-ehersisyo at nagde-date doon. Napakapayapa. Hindi ako makapaniwala. Pagdating namin sa accommodation, tiningnan ko ang loob ng kwarto. Maliit na studio unit, ngunit malinis at mainit. Laging may kuryente, umaagos ang tubig, at mabilis ang internet. Isang bagay na hindi ko maiisip sa Ukraine. Sabi ni Irina, dito, hindi na natin kailangang mag-alala sa pambobomba sa gabi, hindi ba? Matutulog lang tayo. Nagtinginan kami at ngumiti at umiyak. Ang relief na sa wakas ay nakarating kami sa ligtas na lugar, ang excitement para sa bagong simula at ang kalungkutan sa pag-iwan sa bayan. Lahat ng emosyon ay naghalo. Nang gabing iyon, binuksan ko ang bintana at tiningnan ang tanawin ng gabi. Mga kumikinang na ilaw, tahimik na kalsada, mapayapang gabi. Ito ang pang-araw-araw na buhay na matagal ko nang pinapangarap. Humiga ako sa kama at binuksan ang app. Nag-post si Alexandra ng larawan ng pagdating namin sa channel. Ligtas na dumating sina Natalia at Irina. Suportahan natin sila sa kanilang bagong simula. Libu-libong like at comment ang nakalagay. Batiin ka po, pupunta rin ako kaagad. Binigyan mo kami ng pag-asa. Maging masaya ka po sa Pilipinas. Binasa ko ang bawat comment at umiyak. Hindi lang ito ang paglalakbay ko. Libu-libong tao ang magkasamang nangangarap, naghahanda at nagbibigay ng suporta at nangako ako. Magsesettle ako ng maayos dito at tutulungan ko ang ibang tao tulad ni Alexandra. Magiging hagdanan din ako ng kung sino. Sa labas ng bintana, sumisikat na ang araw. Ang unang umaga ko sa Pilipinas. Ang bagong simula na lalakad patungo sa liwanag ng pag-asa. Pagkatapos iwanan ang dilim ng digmaan, Mikhail, nakarating na ako ng ligtas. Magsisikap akong mabuhay dito. At kapag bumangon ulit ang Ukraine, ibabahagi ko ang mga natutunan ko. Isinara ko ang bintana at humiga sa kama. At sa unang pagkakataon, natulog ako sa isang gabi na walang tunog ng pambobomba. Ang Pilipinas, isang malayong bansa, ngunit ngayon, ang pinakamalapit kong kinabukasan. Kayo ay naging pinakamalayo, ngunit pinakamalapit na pag-asa para sa amin. Salamat po, Pilipinas. Mga kasama, kumusta ang kuwento ni Natalia? Ang matapang na pagpili ng isang babae na hindi nawalan ng pag-asa sa gitna ng guho ng digmaan at nagtungo sa bagong simula, at ang bansang Pilipinas na nag-abot ng kamay sa babaeng iyon. Ang kuwentong ito ay hindi lang ang kuwento ng paglipat ng isang individual. Ito ay isang kuwento ng magandang solidarity ng mga taong nawalan ng lahat dahil sa digmaan na nagtutulungan para makabangon ng magkasama. At sa sentro niyan, nandoon ang Pilipinas, ang bansang may karanasan ng pagbangon mula sa guho noon. Ang bansang nagbibigay ng pag-asa sa mga tao ng ibang bansa ngayon. Tayo ay mga Pilipino na may ganoong karangalan. Kung susuportahan nyo kami sa pamamagitan ng subscribe at like,
maghahatid pa kami ng mas magagandang kwento. Ito po si Special Philippines na naghahatid ng mga nakakaantig na kwento mula sa ibang bansa. Maraming salamat po.